isa sa pinaka-importante, Sir Celso, no, ang harmony sa ato ang edible landscape. Dapat di dyan na siya mawala dyan sa ato ang edible landscape. Kay if ever mawala si harmony, kapabalik ko na ako, it will create a chop suey effect. Oo. So it is a consideration of all principle of the design and the elements of the design ang pagkuan siya para a pleasing relationship within all the different parts of the design making process. So mo na siya murag ang holistic approach should be harmony. Naka-harmony ang kanang atong mga plans, dili nga kanang butang, so ang ana guilty jud ko ana kaya ako wa jud ko kanang ingon ani nga principles of the design nga kanang dapat ginaplano ako kung usay madalang nga tanom ay dire ako ibutang ana jud dapat i-consider jud nato sa Sir Celso kay for example katuday siya nga plant is kalaban day siya nabit ay mga ana Sir Celso no nga dapat dili nato ibutang ang kana nga plant sa kani nga plant kay magkakuan ang ato ang unsa na ay kanang kausaban sa ato ang pagtubo sa pang plants. So yun. I-consider gyapon siya. And of course, ato ang mga viewers karon no, mga late tuners, to sum it up sa design phase engineering dyan, unsa itong mga tips yun? So, isa o pinakauna nga tips no nga atong mahatag sa ila is be careful in using too many colors. So, it not necessarily nga usually ang ato ang kuan is basta daghan og colors nindot common so dapat unsa to pinaka last na principle Sir Celso is harmony. Dapat naka-harmony jud ang ato ang edible landscape. Be careful in using too many colors, textures, and forms because it will create eventually a chop suey effect. Oo. So dili ta gusto nga kanang sinago lang atong kuan. So kung tayo magbutang ta diri og kuan pink tapos kay gihurot na nimo ang color sa kuhan sa 24 colors kidi crayon. So dili pud ta gusto maang-ana nga atong unsa na. So number 2 also is as the contrast becomes higher, it tends to give a chaotic effect. So if ever nga ano naman siya sakit na sa mata. So di ba dili na natamakain sa mga silingan. Wala therapeutic na. Makaingon na ta na unsa naman na iyahang kuan. Kaya di naman edible garden mo ra naman kanang kuan. Kanang samot naman kaayo. Oo. So it will create a chaotic effect. However, if there is no contrast, it tends to be boring. Oo. So dapat i-consider dyan nato ang tanan nato nga gusto depende sa atong end user if unsa man ihang gusto tapos careful lang jud ta sa paggamit og colors kay not necessarily no nga kanang gusto ta og kanang kuan red akong gusto katong kuan jud kay nga red tapos kay black na pud tapos kuan na pud green na pud tapos kuan na pud ang ana. Tapos, let's remember din, Sir Celso, na na-apply colors itong mga softscapes. We should consider that also. So, and of course, aside from the design, isa po sa pinaka-importante yun is on the implementation part sa edible landscaping. O sa mga kailangan na ito tandaan ni engineer? Oo. So, sa implementation phase, Sir Celso, no, is nanadiha ang mga site clearing, mga layout, hardscape construction, and ang pag-plant sa ato ang mga softscapes nato. So ana siya. So sa site clearings dira na ang kuan sa atong yuta, dira na ang bungkal, guna, pagtanggal sa mga unnecessary na needs ato ang edible landscape. So dira na to siya ikuan sa site clearing. And also di ba sa design phase kabalo naman taas na naga-waterlog or pundo ang tubig. So in site clearing dapat kuanan to nato kanang abunuhan og tubig abunuhan og yuta kay para dili siya mag-waterlog kay careful po ta kay di ba dira biya magkuan og mga sakit sa mga plants. So ang ana. And also sa layout, dira na ta mag-staking, kanang butang if unsa nga mga plants ang nadiraa. So dira ang mga layouting. So sa hardscape, so self-explanatory naman, so dira ta maghimo og mga trellises, not necessarily no nga mahal ang atong edible landscape, Sir Celso, no nga ay mahal man na sir, dili na lang mi mag edible landscape for simple nga kuan lang nga kanang kawayan which is available naman din sa ato ang mga
sa tagsa-tagsa nga mga lugar. So pwede ra kawayan para pakatayanan sa ato ang mga kuan baron si tawagan na mga ampalaya, mga imong ganahan na alugbati. So pwede ra ang ana. So hardscape na pud matawagan og hardscape na pud matawag ang ato ang mga puso. So ang ana. So during that time sa implementation phase dira na ta maghimo og mga hardscapes nato. And of course, sa implementation phase, diraan na po ang ato ang pag-sow o pag-plan sa ato ang mga need nga mga softscapes sa ato ang sa atong edible landscape. Syempre, in preparation na para sa ato ang pagtanom na. So, magkuan na ta, mag-sowing na ta sa seeds, so diraan na. Kung sa syempre, pwede sila makapangayo og mga seeds pud no dinhi sa tong opisina. Pwede man pud ta maka-provide kay naga-provide man tag mga open pollinated variety nga mga seeds, Sir Celso, no. So which in fact na pwede siya gamit-gamiton for how many so ang bunga ato pwede nato siya taguan para for seed banking ni ana. So amo jung ginaawhag, Sir Celso, no, if ever na mangayo dinhi sa atong opisina og mga seeds, no, is ginaawhag jud namo mo nga mag seed banking jud ta kay para man if ever man layo na kaayo para sa inyo dinhi sa mga opisina nga mo adto naa gahapon tay seeds nga available nga diha sa atong panimalay. So katong mga ginapanghatag namo is pwede gihapon nato siya magamit for another generation gihapon man. Pwede po ta maka-extend og help sa atong mga silingan nga if ever need nimo ni sa mga na. So, unlike sa mga hybrid seeds nga bawal na siya gamiton. Okay. Kaya ang uban man good bahadlok mo tipig sa ilang seeds kay basin og pagka next nimo ani nga planting kay mubo na siya production or kanang dili na siya nindot ba. So pwede di ay mo ni kalahian sa tong mga open pollinated variety nga mga seeds, Sir Celso, nga pwede jud siya balik-balikon taman sa naa pa joy available siya dinha. So ang mga ana is pwede naman pud nato siya sa management na sa pong mga plants. So pinagi sa mga pruning, mga ana, so dira na ta magkuan nato dira. And of course kining preparasyon sa ato ang yuta nga pagatamnan, engineer. So, ang pag-prepare nato, Sir Celso, no, dili man jud mawala ang sowing sa ato. So, sa pag-prepare sa soil media, pwede ra pud nato siya para mawala ang skit or naman jud tay mga soil-borne diseases nga present sa atong soil kung dili contaminated atong mga soil. Pwede ra pud nato siya through solarization, ipainit nato atong soil before nato siya gamiton for sowing. So, ang uban gani is ginaluto na, Sir Celso, no, ang ato ang mga kuan kay namang gud tay mga pathogens ni ana sa ato ang kuan sa yuta. So makaapekto siya sa ato ang pagpatubo sa ito ang mga plants. So sayang ka itong mga seeds. So through solarization, pwede ra pud nato siya gamiton no nga ipakuan lang, ibulad lang sa init. Or soil steam sterilization. Pwede siya kuanan og ganang steam para mawala to yung mga pathogens sa kuan sa soil nimo. Katuging na mention ni Ma'am Miriel last time, kinsa nga lapuan lagi daw ang yuta. Mo lang to ha, pero something new gid siya sa ko engineer. Reason nga pwede di lapuan ang para makuan sa heat, Sir Celso, no, kay di ba namang jud tay kuan nga mga katong mga pathogens nato nga sensitive sa heat, so mapatay to nato siya. And of course, when it comes to kaning pagtanom na sa ato ang mga seeds, engineer. So, daman jud tay mga seedling tray na ginapanghatag po sa itong mga assisted na mga mga gulayan sa barangay, gulayan sa paaralan. So, pwede nila gamiton to para dito na ito ipubo itong mga seeds. So, para naman dyan yung mga pa dyan na Sir Celso, no, nga unsa ang mga buhaton pa pagkahuman, so dili na siguro na ako ikuan pa jud mga technical pa kaayo, no, kay mataas-taas sa jud kaayo atong kuan. So mo na siya sa pag-sow, kabalo naman siguro natong mga viewers, no, kung saan pag-sow sa mga seeds. And of course, isa sa consideration sa implementation po kining gitawag nato nga hardening of or pagpapatatag. So sa pagpapatatag nato sa atong kuan, dili mangod from our nursery or is dili nato siya idiretso sa field kay mag-use og kuan na siya ma-shop ang ato ang tanom, di ba? For example, kita man gani, di ba, Sir Celso, if mo gawas ta sa mall kay bugno kay mall, pagkakuan nato sa gawas is init kaayo, eventually di ba magkasakit ng lawas o maglain natong lawas. So sama na pud na sa mga plants nato. So dapat hinay-hinayon nato atong plants og introduce sa kuan sa atmosphere niya dito sa gawas kay para dili siya ma-shock o dili siya sunlight shock kumbaga.
So napo di ingon ana Or transplanting shock, oo, dili ta. Ayaw pug pakurati. Oo, Kay maglain jud. kay mamatay. Mamatay. Alright. And of course, unsa pay laing mga consideration nato sa implementasyon? So, balik ko na ko ang land preparation, nana po din ang soil fertilization, if ever natay kuan natin mga dili man necessarily no nga ang soil fertilization is inorganic natong gamiton. Naman po jud ta sa edible landscape is ang gina duso no is mag-organic. So, pwede tang kanang mag-organic ng mga like vermicast or kanang mga kuan sa mga hayop, pwede po nato siya incorporate during our land preparation. And also the planting and transplanting. And of course, if ever mutubo na siya, dapat tagapon ang atong pag-water sa atong mga plants. All right, and the last phase is sa maintenance. Isa ni siya ka importante pod kay basin og pertini mong design og pertini mong implement dira pag gibiyaan ra din nimo. Lagi sir so no. So dapat no sa maintenance nga phase is ma-consider nato ang watering. And of course, si pest management, ang nutrient management, ang trimming or pruning, ang harvesting, o other mga special nga mga practices, Sir Celso. So, sa watering, of course, siyempre, need man dyan sa ato ang plants to make their own food. Isa sa pinaka-importante ang water. So, of course, mag-water ta sa atong plants. And ang pinaka-importante po, Sir Celso, no, mag-prune or trim ta sa atong mga plants. So, for example, di ba? Para may bitin. Oo, may bitin. Kay, masyak na lang ka na, matukob kang cobra. Kay, ito ang kuha na, ito ang edible landscape, mura ng forest. So, so mag-trim o prune po. Of course, kanang pag-trim o prune po sa itong kuha, is epekto po siya sa harvest sa atong mga tanom. Kay, di ba, ang atong mga eggplants, pwede ko na siya mabuhay up to 1 to 3 years. Pwede na siya kay through pruning or trimming, pwede na nato na siya buhaton kay i-prune na to siya kay para magkuan og mga salingsing mag-focus ang energy sa plants into fruiting. So, okay. So na yung mga technicalities gihapon sa pruning or trimming. And of course, daghang kay salamat engineer sa imo mga fans na pud nimo ni. Shout out gapon kang Sir Mon Miguel Maniquez Reyes. Oo, our partner, engineer na po siya, Sir Celso, no? Our partner from the Davao de Oro din, Sir Celso. Happy viewing, Engineer Mon. And of course, si Sir Elmar Gorio. Oh, si Sir Elmar. Oh yeah, ingon si Sir Elmar, pwede mga yung Seeds Engineer. Yes po, pwede lang dito mo dool no sa diri sa atong opisina dinhi sa Regional Government Center, Bago Orsiro, Tugbok District, Davao City. So, wala namin dito sa sa karang building dito sa F. Bangoy na namin diri atanan, full force namin dinhiya. So, doon lang po dinhiya po, sir. Pwede na mo adto dinhiya, makapanghatag man po tag seed, sir. Basta itanom lang jud nato. Gani ay. Sig mga simog pangayo din hino nya paguman yung taguan sa panimalay. Oo, itanom jud nato kay. Oo. And syempre, pag mamunga na manghatag po gusto silingan, Tag seeds. Oo. Dili na tutudloan og kuan na dapat sila pud mo tanom sa ato. All right. And of course, isa sa pinaka-importante kining ginatawag nato nga pest management. Kaya ingon nimo ganina, di man yun necessary nga inorganic ang kuan or katong chemicals gyud. Yes, Sir Celso, no. Sa pest management nato, i-consider jud nato siya kay dili man jud nato na siya malikayan jud good no ang mga pestes sa atong mga pananom. So nating mga lahi nga mga biocon or biological control agents na ginatawag, nating mga parasitoids or ginaitlogan niya, Sir Celso, no, ang kanang mga itlog sa mga peste. So ang ana mo na siya ang mga trichogramma which is available sa atong Regional Crop Protection Center, ang atong trichogramma. And of course, mga predators like mga earwigs, stink bug, o mga ladybug na pwede pang fight sa ato ang mga peste sa atong mga pananom. And of course, engineer, naapoy mga ano din comment gikan sa ato ang live feed karon, gikan kang Sue Daniel Doremdes. Sa itong mga late tuners, naabay free seeds or seedlings ang ginahatag ta?
seeds. Katong imong ginahatag no. natin sa opisina. natin yung mga ginapanghatag no ang Department of Agriculture duha jud ka program ang nagapanghatag naga-provide og seeds. Ang National High Value Crops Development Program nagapanghatag pud sila seeds sa atong mga walk-ins. And of course kami sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Sir Celso nagapanghatag jud pud mig seeds in support sa ato ang kuan sa atong community. Alright. So later Hindi ba siya Sir Celso? oo kang Sue Daniel Duremdes kunya atong ihatag ang contact details sa NUPAP ang inyong Facebook kung asa pwede mo mag-message dito kung asa mo pwede makapangayo. So later and isa pa kagikan kang Sir Dexter Anggit. Hello sir, question po, any plant or what kind of plant used for landscaping nga pwede po for forage or feeds for animals? So, kung forage jud Sir Celso no, usually mga kuan man na mga tawag ani mga corn, mga ang ana for forage, mga grass ang ana. So, kung edible na to siya Sir murag dako jud ang ato ang kuan ang area nga ma-consider kay kung kuan na siya kung for animals na jud siya unsa ba kadaka atong kuan ang unsa ba kadaghan na ato ang mga animals. So basig dili ma-suffice sa ato ang nga gitanom sa atong edible landscape sa ato ang mga plants. So usually mangod ang mga forage is dito jud siya sa mga dagko jud nga mga areas. So ang kana lang jud sa ato ang sa ato ang edible landscape is for human consumption jud siya. Oo. Kay gamay ra magud siya nga area no kay murag urban setting magud atong gina-consider yun kaayo sa edible landscaping. But if dako ang inyong area Sir Dexter, of course pwede naman kanang ginapatubo gani Sir Celso sa sa tubig if ever natin waterfalls atong or pond sa atong sa kanang ginapatuka sa atong mga manok. Agola ba tawagan na if I'm not Azola pwede na to siya incorporate if ever we will be putting a pond within our edible landscape. So, pwede na to siya butangan ditong mga azola. Oo. So, dagan ikog nakita na sa region. Atong napin mi ginabisita nga mga young farmer. Usually naa sila inaana. Oo kay kuan siya supplementary nga kuan di ba sa manok, sa pato. Siya. And of course, part sa pest management engineer region kining ginatawag nimo nga botanical concoctions. Parte gyud po niya tong sa organic application. So, kay ang ato mang promote Sir Celso no is mga organic nga pamaagi as long as pwede jud nga basig unsa good pwede gud tamang inorganic pero ginakuan jud nato ang organic nga pamaagi kay para safe ta sa any nga mga makalikay ta sa di kanang mayon. And of course actually gi-highlight ko na ni Ma'am Meriel sa una ana siya nga ang inorganic, gamit gina siya as a last resort. Kinahanglan gitay mga panghitabo nga dili gyud uncontrollable na ba, ginata mag-apply og inorganic. But if kaya pa na siya, manageable pa na siya nato, dili man dautan ang paggamit sa inorganic. It doesn't mean nga dili mo pwede mo gamit og inorganic. Basta naa man gud mga proper way on how to use our inorganic nga mga pesticides or unsa ba na. So, wala na mo gina-promote pud no nga kanang dili ta magamit, but gina-promote namo ang maayong paggamit or tama nga pamaagi. Management. Yes. Into ka na mga gap or the good agriculture practices. So, dapat maayo jud ang paggamit nato sa atong mga pestisidyo kay para likay ta for own food safety kumbaga, di ba? Hapit na ba ang food month, di ba? And more than sa kanang food safety usab sa tong environment, sa tong makapekto binag sa soils kay naanad ako engineer dyan nagpuyo pud ko sa bukid man pud amo and witness gyud ko nga didto is wala gyud kay kanang ingon nga naay proper nga kanang amount lang i-apply dito kay kung unsay naandan nga spray maura pud pirmi na ba so kanang murag dira na to makita ko tong giingon nga good agricultural practices isa ana proper application proper management when it comes to this. Yes, tama nga pamaagi jud sa paggamit. It doesn't mean nga dili na ta mo gamit og inorganic but tama nga pamaagi sa paggamit sa ato ang mga pestisidyo. So isa ni ana Sir Celso no ang Oriental Herbal Nutrient ginagamit siya as pest management nato. So I think ma-search man nato ni sa mga kuan na ay ma-provide ka nga mga
tawag ani mga IEC materials for this on how to create an OHN. So mo na siya ang mga kasi tawag ani mga Gusto ini siya. kung mga purpose na to provide more vigor and vitality to plants, acts as fungi and pesticides. So natin mga isipakilo nga ginger, mga kuan. Alright, i-mix lang ni mo na siya. Mura ni siya og Sir Celso, mura ni siya og kanang pinakurat. Pero parang ni sa tong plants ha, basig mix na niya. If ever naman, hindi sila dapat hinlo po na mga. Of course, kung mag-concoction, tarong nga taon ninyong label inyong mga botilya o mga sudlanan. Of course. Na-medyo na siya, Sir Celso. During, I am also Sir Celso, nag-training ko sa test gano nga. Dapat, tama dyan ang pag-label kung kano siya i-harvest, unsa na siya nga organic fertilizer, na dyan na siya dito sa imuhang label. Kaya, bisan gani sa pag-promote sa good agricultural practices, katong nakauban mig mga evaluators sa PhilGap, isa gid sa ilang gitanaw dito, isa sa ilang mga checklist, yan ay proper labeling. Yes, oo. Most especially dito sa ilahang mga storage area. Ay dito man dyan ipambutang butong mga pesticides, mga kuan. Dapat na dyan proper labeling. O dapat, dili po nato ipambutang dyan sa basig asa lang. So dapat na dyan ta. Oo. Siyempre atong gina-promote man po, not just food security, but also food safety.